Hanggang ngayon, nananatiling pundasyon ang deep strike strategy ng Ukraine laban sa Russia. Matindi ang tinama ng Ukraine at nagsisimulang gumuho ang Russia. Pero handa na ang Ukraine na mas paigtingin ang laban sa pamamagitan ng isang matapang na bagong estratehiya na ginagawang sariling larangan ng digmaan ng Russia. Papatindiin ng Ukraine ang pagdurusa ng Russia. Susunugin, susunugin, susunugin ito. Walang magawa si Putin kundi tumigil at manood habang nagsisindi ang Ukraine ng apoy na di mapapatay ng Russia na nagdudulot ng kaguluhan sa bansa. Ipinaliwanag lahat ito ni Stefan Korshak sa isang artikulo noong Pebrero 19 para sa Kyiv Post. Sabi ni Korshak, kamakailan ay binago ng Ukraine ang estratehiya nila sa malayuang laban sa Russia. Kung dati ay nakatuon lang ang Ukraine sa mga target na may kaugnayan sa langis, at patuloy pa rin itong ginagawa, pinalawak na rin nila ngayon ang saklaw ng kanilang mga pag-atake upang isama ang mga target sa loob ng Russia at mga sinakop na teritoryo ng Ukraine na lampas pa sa inaasahan ni Putin. Ngayon, hindi na lang langis at gas ang nasusunog sa Russia, kundi pati lahat ng may kaugnayan sa pagsisikap ni Putin na panatilihin ang lakas militar ng Russia. Tinatamaan ng Ukraine ang mga base militar at imbakan ng bala ng Russia gamit ang mga pag-ataking ngayon lang nangyari mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Tinatarget ang mga individual na unit ng Russia na nagpapalipad ng mga drone o missile na nagbibigay daan sa Ukraine na mabawasan ang pressure na nararanasan nito mula sa sariling long-range na estratehiya ng Russia habang ginagawa ito. Tulad ng ipapaliwanag sa video, binago ng Ukraine ang deep strike strategy nila at isinama na ang mga pasilidad ng kuryente at hiyati ng Russia sa mga target. Ito'y malinaw na ganting hakbang sa mga pag-atake ng Russia sa sibilyan ng Ukraine at ibalik ang digmaan sa teritoryo ng Russia. Sinabi naming matapang ang estratehiyang ito at tama iyon. Bukod sa paglawak ng target, pinabilis at pinalaki pa ng Ukraine ang kanilang mga long-range na pag-atake. Ipinaliwanag ni Korshak na binanggit na ang Unmanned Systems Forces ng Ukraine o USF ay nagbunyag noong kalagitnaan ng Pebrero na nakakapaglunsad na ang Ukraine ng mahigit 200 at 40 pag-atake laban sa mga target sa loob ng Russia at mga sinakop na teritoryo mula Enero 2026 pa lamang. Nagbigay pa ng dagdag na detalye ang Euromaidan Press tungkol sa pahayag na ito na ibinunyag na nagganap ang mga pag-ataking ito sa unang 48 araw ng 2026 kung saan ang bilang ay isiniwalat mismo ni Major Robert Brovdy na siyang commander ng USF at isa sa mga lalaking may mahalagang papel sa pagbuo ng estratehiyang nakatuon sa drone ng Ukraine. Araw-araw na nagsasagawa ng mga combat mission ang mga ibon ng USF sa operational at strategic na lalim laban sa mga pasilidad ng langis at gasolina ng kalaban, kritikal at industriyang pangdepensa na infrastruktura, mga sistema ng air defense, mga sistema ng SAM, mga istasyon ng radar, at iba pa, pahayag ni Brovdy. Mahigit 100 military airfields at maraming power substation sa Russia at okupadong teritoryo ang kabilang sa 200 at 40 target ayon sa Euromaidan Press. Heto pa ang pinakamagandang bahagi. Hindi lang ang 200 at 40 target ang nasa listahan ni Brovdy. Sa madaling salita, ang bilang ay higit pa sa 200 at 40 target. Mayroong 188 pang ibang target sa mga okupadong teritoryo sa mga latian na hindi pa pinangalanan ng isa-isa ng Ukraine. Bigyan muna natin ng kaunting konteksto ang mga numerong ito bago talakayin ang mapangahas na estratehiya ng Ukraine at epekto nito sa Russia sa 2026. Sa loob ng 48 araw, tinamaan ng Ukraine ang 200 at 40 target gamit ang long at mid-range drone, katumbas ng 5 tama bawat araw laban sa mga long-range target ng Russia simula noong 2026 kung isasama ang 100 at 88 di pinangalan ng target aabot sa halos 9 ang tama kada araw. Malaking pagbilis ito ng long-range na estratehiya ng Ukraine. Makikita natin ito kapag inihambing natin ang mga numerong ito sa 2025. Ayon sa United 24 Media, nagtagumpay ang mga long-range na sandata ng Ukraine na tumama sa loob ng Russia ng 300 at 71 beses noong 2025 na katumbas ng mahigit 1 target kada araw. Ngayon, ang kailangang tandaan dito ay mukhang ang bilang na ito ay para lamang sa mga target sa loob ng Russia at hindi kasama ang mga sinakop na teritoryo.
At kahit na tinarget din ng Ukraine ang iba pang pasilidad bukod sa langis at gas ng Russia, noong 2025 na may 71 pag-atake sa mga pasilidad ng military-industrial complex, 25 sa mga pasilidad militar gaya ng mga base, at 16 na pag-atake sa mga paliparan. Ang langis at gas pa rin ang pangunahing focus ng Ukraine. Ang mga oil refinery lang ay nakaranas ng 8 pag-atake, habang ang mga pasilidad ng imbakan ng langis ay tinamaan ng 28 beses, ang mga pantalan ay tinamaan ng 15 beses, at ang infrastruktura ng gas ay tinamaan ng 6 na beses. Iniba ng Ukraine ang estratehiya mula sa long-range na estratehiya sa pondo ng digmaan ni Putin tungo sa mas matapang na pagtutok sa halos lahat ng target. Ang nagsimula bilang isang paraan para hadlangan ang digmaan ay naging isang posibleng paraan para tapusin ito. Makikita natin ito sa pagbabagong naitala ni Korshak. Matinding tinarget ng long-range drone attack ng Ukraine ang mga pasilidad ng enerhiya ng Russia gaya ng oil refinery, offshore drilling rigs, pumping station ng krudo, at imbakan ng fuel. Noong 2025 mula Hulyo hanggang Disyembre, 4 sa bawat 5 pag-atake sa sektor na iyon ay umabot sa 100 at 20 hanggang 100 at 50 magkakahiwalay na air raid ayon kay Korshak at pagsusuri ng Kyiv Post sa mga inilathala ng USF. Totoo, ang pagtutok sa langis ay malaki ang epekto sa kakayahan ng Russia na kumita mula sa isa sa pinakamahalaga nitong produkto. Noong Pebrero 10, nag-ulat si Militani tungkol sa mga pahayag ni Yevgeny Borovikov na siyang Deputy CEO ng insurance broker na Mines na nagsasabing ang sektor ng langis ng Russia ay nawalan ng nakakagulat na $13 bilyong noong 2025 lamang. Malaki ang papel ng airstrike campaign ng Ukraine laban sa langis ng Russia, lalo na sa pag-atake sa oil refinery na pumigil sa paggawa at bentahan ng gasolina at diesel ng Russia. Bumaba ng 1.7% ang pagra-refine sa Russia noong 2025 at 1.6% mas kaunti ang krudong natanggap ng mga refinery, ayon sa ulat. Bagamat tila maliit ang mga numerong ito sa unang tingin, nagkaroon ito ng malaking epekto sa kung paano kumikilos at kumikita ang Russia mula sa kanilang langis. Magaling na napinsala ng Ukraine ang mga infrastrukturang gamit ng mga refinery sa paggawa ng produkto. Ayon sa oilprice.com, $1.3 bilyong lang sa $13 bilyong na nawala sa mga kumpanyang langis ng Russia ang dahil sa direktang pagkalugi, tulad ng pagsunog ng langis. Malaki ang pagkalugi. Karamihan ay dulot ng sapilitang pagkukumpuni at pagbili dahil sa mga pag-atake ng Ukraine. Malinaw na epektibo ang pagtutok ng Ukraine sa langis at hindi ito titigil. Tulad ng sabi ni Korshak, ang pagbabago noong 2026 ay tuloy lang sa estratehiya ng pagsira sa langis at marami pang iba. Sa ikalawang kalahati ng 2025, kadalasang may 2 pag-atake kada araw ang Ukraine sa mga target ng Russia, na karaniwang nasa 500 hanggang 800 kilometro ang layo. Noong Enero 2026, ika-6 na buwan ng pinaigting na pambobomba ng Ukraine, tumaas ang pag-atake nila mula 2 hanggang 4 kada araw, ayon kay Korshak. Dahil sa pagdodoble, natamaan ng Ukraine ang mas maraming target bukod sa mga pasilidad ng enerhiya ng Russia. Target ang kapasidad ng Russia sa paggawa ng kuryente. At binanggit ni Korshak ang lungsod ng Belgorod sa hangganan bilang mahalagang halimbawa. Ayon kay Korshak, madalas at labis na nasira ang infrastruktura ng kuryente ng lungsod na iyon. Ayon sa mga autoridad ng Russia, 4 na beses na mas madami ang drone at misil ng Ukraine na pumapasok sa himpapawid ng Belgorod ngayong 2026 na tugma sa sinabi ni Korshak tungkol sa pagdami ng mga pag-atake sa himpapawid ng Ukraine. Lumalaki na rin ang mga strike package dahil kadalasang 100 hanggang 150 strike drone ang pinapadala ng Ukraine bawat atake. Tinamaan ngayong 2026 ang mga planta ng kuryente at pagpainit ng Belgorod, pati mga linya ng transmisyon, imbakan ng gasolina, at substation. Matalinong tinutukan ng Ukraine ang pagsira ng depensa sa himpapawid sa lungsod at karatig rehiyon. Lumilikha ng ligtas na daanang magagamit ng kanilang misil at drone. Malaki ang epekto nito sa Belgorod.
na nagdulot ng brownout sa buong lungsod simula Pebrero. Iniulat ng Radio Free Europe, Radio Liberty, na noong 3 ng Pebrero, ang pangalawang beses na inatake ng Ukraine ang infrastruktura ng kuryente at pagpainit sa Belgorod, na nagdulot ng brownout. Apektado na rin ng brownout ang Shebakino sa Russia, na nagpapakitang pinalalawak ng Ukraine ang ganitong mga pag-atake. Ayon sa Kiev Post, halos sangkapat ng 1.5 milyong tao sa Belgorod ang lumikas dahil sa malawakang pinsalang dulot ng Ukraine na hindi maayos hanggang tagsibol. Paghihiganti ito para sa Ukraine. Sa taglamig, tinangkang wasakin ng Russia ang mga pasilidad ng kuryente at pagpainit ng Ukraine. Ayon sa Reuters, tinatamaan ng Russia ang parehong mga target na halos araw-araw na ring tinitira ng Ukraine, habang sinusubukan ni Putin na patayin sa lamig ang mga sibilyan. Para sa Ukraine at kay Pangulong Volodymyr Zelensky, nagbukas ang hakbang ng Russia para gawing target ang mga pasilidad ng kuryente at pagpapainit. Kaya may mga nangyayari ngayon sa Belgorod. Lehitimong target na ang power grid ng Russia dahil ginawa ring target ni Putin ang power grid ng Ukraine. Gantihan ito at mas kayang harapin ng Ukraine ang epekto kaysa Russia. Sa Belgorod, pinapalikas ng autoridad ang mga tao, samantalang sa Ukraine, inaayos lang nila ang pinsala mula sa pag-atake ng Russia, kaya walang utos ng paglikas. Inatake na rin ng Ukraine ang Bryansk gamit ang kaparehong paraan. Ayon kay Korshak, makikita natin na mas maraming rehiyon sa Russia ang mawawalan ng kuryente habang tumatagal. Marami pang mangyayari sa bagong estratehiya ng Ukraine. Nanonood kayo ng The Military Show. Kung hindi ka pa subscribed, ngayon ang tamang oras. Ayon kay Korshak, ang mga sistemang militar at pasilidad ng produksyon ng Russia na dati bihirang targetin ng Ukraine ay mas madalas nang inaatake ngayong 2026. Tinututukan ng Ukraine ang air defense ng Russia at malalaman mo agad kung bakit ito mahalaga. Gayunpaman, matinding inatake rin ang mga paliparan, base, at logistical na infrastruktura ng Russia sa sarili nitong teritoryo. Ganoon din sa mga paraan ng produksyon ng Russia na sumisira sa makinarya ng digmaan ni Putin. May 2 kamakailang halimbawa. Noong 17 ng Pebrero, iniulat ng Business Insider na tinamaan ng drone ng Ukraine ang Metafrax Chemicals plant sa Perm, Russia. Ang planta ay nasa 1,000 at 600 kilometro o 1,000 milya ang layo mula Ukraine. Ang mga pag-atake ay malinaw na nagiging mas mapangahas. At sa kaso ng Metafrax, nasira ng Ukraine ang isang pasilidad na gumagawa ng mga chemical na sangkap na kailangan para sa pampasabog ng Russia. Ilang araw matapos, noong 20 ng Pebrero, lumabas ang balita na tinamaan ng Ukraine ang planta ng paggawa ng misil sa Votkinsk. Ang rehiyong iyon sa silangan ng Moscow ay mga 1,000 at 400 kilometro o 800 at 70 milya mula sa Ukraine. Ang planta ay gumagawa ng iba't ibang misil, kabilang ang Topol-M at Iskander missiles na ginagamit ng Russia laban sa Ukraine. Lalong lumalalim ang estratehiya. Bukod sa pag-atake sa langis, tinitira rin ang power grid ng Russia para ibalik ang pinsalang idinulot nito sa enerhiya ng Ukraine noong taglamig. Tinatarget na rin ng Ukraine ang mas malalalim na pasilidad sa loob ng Russia para pabagalin ang war machine ni Putin. Matapang ay tawag sa ating nakikita. Epektibo ay isa pa. Pinalalawak ng Ukraine ang estratehiyang ito sa mas matinding pagtutok sa mga sinakop na teritoryo gamit ang mid-range na drone. Ginamit ang mga drone para sirain ang command at control center sa sinakop na rehiyon ng Ukraine at tutukan ang drone operations ng Russia, ayon kay Korshak. Ayon kay Brovdi, tinarget ng Ukraine ang 44 launch point ng drone at kaugnay na target ng Russia sa loob ng 24 na oras at nasira ang 100 at 21 long-range drone ng Russia. Mahirap mang makumpirma ang sabi ni Brovdi. Malinaw na dinadagdagan ng Ukraine ang mid-range arsenal para mapunan ang kakulangan ng FPV drones na di abot ang likod ng Russia at dahil masyado ring mahalaga ang long-range drones para gamitin sa loob ng Ukraine. Binigyang diin ng national interest ang bagong focus ng Ukraine sa mid-range na drone na tinawag nila itong susunod na ebolusyon sa depensa ng Ukraine sa isang artikulo noong Enero 4. Layunin ng Ukraine sa mga mid-range na atake ay pabagsakin ang likurang bahagi ng Russia. Sa paggawa nito,
Humihina ang mga pag-atake ng Russia sa frontline. May katuturan ang lahat ng ito. Ang pagsira sa mga drone ng Russia sa Ukraine ay nangangahulugan na hindi magagamit ang mga drone na iyon para suportahan ang mga sundalo sa lupa o para magsagawa ng mga pag-atake laban sa depensa ng Ukraine bago pa man umatake ang mga sundalong iyon. Kung sirain ang command post at military node sa likuran, mas hihina ang pag-atake ng Russia at magdudulot ito ng hindi maiiwasang resulta. Dumadami ang namamatay na sundalong Ruso habang kumakaunti ang nasasakop nilang teritoryo. Hindi ito mangyayari kung wala ang huling bahagi ng matapang na long-range na estratehiya ng Ukraine, ang pagsira sa air defense ng Russia. Nabanggit natin kanina na ang pagkawala ng air defense ng Russia ay magbibigay daan sa Ukraine na magkaroon ng ligtas na aerial corridor para magamit ng kanilang mga drone sa iba pang pag-atake na tinalakay sa video. Noong Pebrero 15 ibinunyag ng Kiev Independent na ang pagtutok ng Ukraine sa mga air defense ng Russia na lalong tumindi noong 2025 ay nagresulta sa pagkawala ng Russia ng halos kalahati ng mga Panzer air defense system na kabilang sa pinakamahusay ng Russia para targetin ang mga drone ng Ukraine. Hindi mo na kailangang maging henyo para makita ang lohika dito dahil ang pagsira sa pinakamahusay na depensa ng Russia laban sa mga drone ay natural na nangangahulugan na mas maraming drone ng Ukraine ang tumatama sa kanilang mga target. Gayunpaman, may iba pang mga pag-atake ng Ukraine sa mga air defense ng Russia na nagsilbi ng mas direktang layunin pagdating sa pagbubukas ng mga pag-atake na agad na sumunod pagkatapos. Ibinunyag ni Korshak na isang video ng USF noong Pebrero ay nagpakita ng pagsira sa mga Panzer defense malapit sa Kerch at Fardiska, pati na rin sa isang S-300 launcher malapit sa Mariupol. Noong kalagitnaan ng Pebrero, naganap ang mga pag-atake para sirain ang air defense sa sektor. Ito ay naunang nangyari bago ang pinakamalaking drone attack ng Ukraine sa digmaan, kung saan mahigit 200 drones ang tumama sa mga eroplano ng Russian Air Force at mga pasilidad sa Kacha at Baalbek air bases, ayon kay Korshak. Tinamaan ng Ukraine ang isang imbakan ng surface-to-surface missile sa Pasachnoya. Lahat ng target ay nasa loob ng sinakop na Crimea at dating pinoprotektahan ng air defense na nawasak ng Ukraine ilang araw bago ang atake. Dito natin nakikita ang paglawak ng mga hakbang ng Ukraine. Lumawak na ang dating estratehiyang nakatuon lang sa langis at paminsan-minsang atake sa mga pasilidad militar ng Russia. Lahat ng mayroon ang Russia na kahit kaunti lang ang kaugnayan sa kanilang militar, mula sa air defenses hanggang sa mga base, ay tinatarget ng Ukraine, pati na rin ang mga power grid sa mga lungsod sa hangganan kung saan naglulunsad ng pag-atake ang Russia. Bumilis ng husto ang kilos ng Ukraine at nanonood na lang si Putin habang mas maraming bahagi ng kanyang makinaryang pandigma ang nasusunog. Wala na siyang magagawa dahil nasira na ng Ukraine ang air defense na inaasahan ni Putin para protektahan ang militar ng Russia. Baka napansin na ito ni Putin kung hindi siya masyadong nakatuon sa pagpapakita ng kapangyarihan kaysa sa pag-unawa sa digmaang sinimulan niya. May mga palatandaan ng matapang na estratehiya ng Ukraine sa 2025, ngunit hindi ito pinapansin ng Russia. Noong Pebrero 2024 iniulat ng Reuters na nais ng Ukraine gumawa ng libu-libong long-range drone para atakihin ang Russia. Matagal bago nagawa ng Ukraine ang mga drone, pero tinupad nila ang pangako. At ngayon may linya na sila ng produksyon na kayang suportahan ang dami ng malalalim na pag-atake ngayong 2026. Noong Disyembre 2025, napansin ng Forbes contributor na si Vikram Mittal na pinalakas ng Ukraine ang kanilang long-range na estratehiya noong Nobyembre sa pag-atake sa mga pasilidad militar ng Russia na walang direktang koneksyon sa langis. Ayon sa kanya, gusto ng Ukraine na magkaroon ng kalamangan sa usapang pangkapayapaan sa pamamagitan ng pagpapakitang malayo ito sa pagiging talunang puwersa na ipinipilit ni Putin. Maaring ganoon pa rin ang sitwasyon, pero malinaw na may estratehiyang nakakasama sa Russia ang Ukraine na pwedeng magtapos ng digmaan. Ang dating dahan-dahang pagpapahina sa makinarya ng digmaan ay naging paraan na ngayon ng paglikha ng kaguluhan sa Russia at marami pang susunod. Pinalakas ng Ukraine ang kanilang long-range na estratehiya, hindi lang sa paggawa at paggamit ng mas maraming drone, kundi pati na rin sa pagdevelop ng mga missile at hybrid ng drone at missile na kayang magdulot ng mas malaking pinsala kaysa sa mga drone. Ang Flamingo, Ruta Block 2 at Sapsan ay sandatang gawa sa Ukraine na nagbibigay ng mas maraming opsyon sa lakas at abot ng atake laban sa Russia.
Ang Flamingo ay may operational range na 3,000 kilometro o 1,860 milya, kaya nadagdagan ang mga target ng Ukraine. Mas malalim na tinatamaan ngayon ang Russia, at dahil tutok ang Ukraine sa pagsira ng air defenses, kaunti lang ang magawa ng Russia. Idagdag pa ang Nightfall mula UK, isang ballistic missile na ayon sa UK ay magpapalakas sa firepower ng Ukraine, kaya mas dumarami na ang posibilidad ng deep strike na unti-unti nang natutupad. Sa drone at ekonomiya, panalo ang Ukraine, isa pang dahilan ng kanilang matapang na estratehiya. Ayon sa artikulo ng Forbes, noong Pebrero 1 ni Vikram Mittal, gumagawa ang Ukraine ng interceptor drone na nagkakahalaga ng $1,400 para labanan ang mga Garand drone ng Russia na nagkakahalaga ng $35,000. Habang winawasak ng Ukraine ang Russia mula sa loob, gumagawa rin sila ng mga bagong murang sandatang panangga para bawasan ang epekto ng mga drone ni Putin. Tila bigo ang pagsisikap ng Russia na iakma ang Garand drone kontra interceptor ng Ukraine, habang humihina ang depensa ng Russia sa himpapawid at dumarami ang pag-atake sa kanilang teritoryo. Tumitibay naman ang depensa ng Ukraine laban sa mga drone ng Russia. Ngayon, kailangang tanggapin ni Putin ang katotohanan. Ginawang larangan ng digmaan ng Ukraine ang Russia kahit walang dagdag na tropang ipinadala sa loob ng bansa. Ang mga drone na dating sumisira ng mga pasilidad ng langis ay ngayon ginagamit laban sa mga base militar, sentrong logistikal, depensa sa himpapawid, mahahalagang bahagi ng industriyang militar, at grid ng kuryente ng Russia. Ang 2025 ay masama para sa Russia sa long-range na labanan. Pero ang 2026 ay magiging mas magulo dahil nasa Ukraine lahat ng tanong at walang sagot si Putin. At kung kailangan mo pa ng isa pang halimbawa kung gaano nakalakas ang loob ng long-range na estratehiya ng Ukraine, kailangan mo lang tingnan ang isang bagay na ginawa nila noong unang bahagi ng Pebrero. Target ang Kapustin Yar, lokasyon ng Oreshnik missile program ng Russia. May ginawa ang Ukraine na hindi na mababawi laban sa kapangyarihang nuclear ni Putin gamit ang bagong estratehiya nila. Alamin pa sa aming video. Kung nagustuhan mo ito, mag-subscribe sa The Military Show para updated ka sa aming uploads. Salamat sa panonood.